Happy blessed day mga kapamilya. So ngayon guys, maggagawa tayo ngayon ng homemade na salted egg. So yeah guys, nakita nyo nagpa-init tayo dyan ng tubig. Tapos nilagyan natin ng asin. So bali 24 pieces nga pala ng itlog ang ating gagamitin. So medyo maraming asin na ating gagamitin para medyo kumapit yung alat. Pagkatapos ng asin na inilagay natin, lalagyan natin siya ng pepper. Black pepper. And yun guys, nilagyan din natin siya ng dahon ng laurel. So dito guys, pagkatapos nating mapakulo yung ating tubig at matunaw yung mga asin at napalamig din na natin siya. So guys, lalagyan na natin dito yung mga itlog. So ihanay lang natin ng ganyan. At kung balak nyo rin gumawa nito guys, mas maganda kung mas malalim yung lagayan nyo. So yan guys, bali dito yung nagsasaling na ako nung pinakulo nating tubig na may asin, na may yun, basta yun. So yan dito guys, ayan, bali pinuno ko lang siya dyan. Hindi naman siya punong-puno guys, yung may space pa yung ating ilalagay na tubig sa plastic. Yan, plastic na may tubig. So yun guys, ako'y nabubulbul pa at nalilito-lito pa kung anong yung sa akin sasabihin. So yan guys, bali yan, balik tayo sa ating paggawa ng ating itlog na malat. So yan ang guys, nakita nyo yung ginawa ko. Bali, nilagyan ko lang siya ng, pinatong ko lang yung plastic na may tubig para yung ating mga itlog ay lumubog. Kasi pag hindi mo siya nilagyan ng ganyan, so nakikita nyo yan guys, lumulutang yung itlog natin. So pag hindi siya nilagyan ng ganyan guys, hindi mabababad yung ibang itlog natin. So yung mga nasa ibabaw na itlog, hindi siya magiging maalat. So yun, basta nagigets nyo na yung sinasabi ko guys. So yan guys, ito na yung ating itlog na gagawing maalat. So guys, bali ilalagay lang natin siya dito sa yan, diyan ko lang nilagay sa may drawer natin diyan, sa may lagayan ng mga baso at pang bake. So guys, itong space na yan dapat madilim at malamig yung space na paglalagyan. So itong space naman na yan, malamig naman yan at syempre madilim yan pag sinara. So yan guys, bali ilalagay lang natin siya diyan ng 2 linggo after 2 weeks. Yun! So yan guys, ito na yung itsura ng ating ginawa. So yan, nakita nyo guys yung gilid ng ating Tupperware. Talaga namang naglalabasan yung asin, yung alat ng asin na ating nilagay nung nakaraan. So yan guys. So yan, binuksan na natin guys. So yan guys, makikita nyo guys, may medyo kulay white. So hindi siya gano'n nababad. So bali ang ginawa ko dyan, naglaga ako ng 4 na piraso. Tapos yung iba na medyo hindi na babad, nilagay ko sa ilalim para mababad pa siya. Kasi hindi pa naman natin siya luluto lahat. So 4 muna ang ating luluto. So yun nga guys, ang tip dyan ay pag magluluto na dapat nasa low heat lang. So naka number 4 lang ako. So low heat lang ang ginawa ko dyan. So after ng ilang minuto, ayan na guys, kumulo na ang ating itlog. At ating bubuksan na siya guys. So ayan ang itsura niya guys. Goods na yung puti guys. Tsaka yung dilaw. Pag kinain mo yung dilaw, lasang-lasang mo na yung salted egg. Yung kagaya ng salted egg sa Pilipinas. Ito lang siya, ito lang yung kulay niya. Medyo may konting dilaw pa pero same lang na yung lasa. So dahil nakagawa na tayo ng salted egg, syempre guys, ito yung namiss kong ulam sa Pilipinas guys. Yung sibuyas na may kamatis, tapos itlog na pula. Yung bang sarap niyan guys. Tapos perfect na perfect yan sa alamang na may okra na may talong guys. Sinong hindi maglalaway sa ganyang ulam? Panglaban yun guys. So ito na yung ating yan guys, itlog na pula na may kamatis na may sibuyas. So tingnan natin. Sarap siya kung may ulo may kanin. Pero solid na to. Nakakamiss yung gantong ulam guys. Grabe.
Makamis. Solid. Solid yung pula na ginawa natin. Ito na may maalat. Sarap guys. Solid yun, solid sarap. Grabe. Nakakamiss yung lasa. So yun guys. Maraming salamat sa panonood guys. Kakain muna ako. Hanggang dito na lang ang video guys. God bless you. Ingat!